Planong itaas sa 5,000 piso multa para sa mga mahuling lumalabag sa Anti-Vandalism Ordinance sa Lipas City. May follow-up report si Paul Hernandez. Hindi lang ang mga pader at Center Island sa Bypass Road sa Lipas City ang bat-bat ng vandal signs. Dahil kahit ang mga pribadong establishmentong sarado, hindi pinatawad. Ultimo sa overpass at poste, parang kabuting nagsulputan sa magkakaibang mga lugar. Matagal na rin daw yung ipinagbawal ayon kay Councilor Attorney Gali Angeles. Parang pag nakita mo siya, it's a manifestation of disorder. Parang yung ganun lang, hindi mo makontrol. Paano pa makontrol yung criminality? Ngipin sa batas ang kailangan daw ngayon. Gusto niyang repasuhin ang lumang ordinansa. 5,000 pisong multa sa mapapatunayang dumudungi sa paligid. Napakaliit ng penalty. Like how much? Minimum 200 to 300 pesos lang. What we are going to propose now is to have as one standard penalty. Yung maximum penalty that an ordinance, a local ordinance can impose, which is 5,000 per violation or 5 months imprisonment. Ayon kay Angeles, inilulugar daw dapat ang art expression. Kaya mungkahin niyang magkaroon ng street art project. Artist kasi itong mga to kung tutuusin mo eh. They just don't have the proper avenue to showcase their talent. So siguro, the government can help set up a place. Pabor din ng isang barangay na magtalaga ng isang lugar para sa isang freedom hall. Kasi meron tayong mga kabataan ngayon, Gen Z generation tayo eh. Iba yung mga status ng kautakan ng ating mga kabataan ngayong generation. Kung sino may gusto na express ang sarili nila through art, through drawing, through vandalize, doon na lang nila isulat. Grupo nga raw ng mga kabataan ang kadalasang nasa likod ng vandal signs na tsumitsyempo tuwing gabi kapag wala nang nagbabantay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.